Anong uri ng real estate ang best investment para sa'yo? Let us check according to your suited to your needs. Ano nga ba ang kailangan mo na real estate investment? Again, pag-usapan natin yan. Pero bago yon, magkape muna tayo. Good morning, everyone. So, hindi lahat ng property ay pare-pareho. Mayroong mga specific types na mas maganda maging investment. Depende sa iyong budget at sa iyong goals. So, number one, let's talk about residential properties. Pag sinabi kong residential properties, pwede po itong bahay, ikaw ang end user, titirahan mo. Kunwari nasa abroad ka, like ako, personally, ang ginawa ko, before I went to Dubai in 2009, I invested in this house. Itong tinitirahan namin. Sabi ng mga tao nun, mag-abroad ka, aalis ka, aanhin mo yung bahay. Sinong titira? Masisira, bla bla bla. Pero hindi ako nakinig. Mabuti na lang, hindi ako nakinig. Kasi at that time, ang bahay sa Wonderland was just like 700,000 pesos, bare unit, 2-bedroom. Tapos, umuwi kami 2019, after 10 years. And, hey, marami na nagbebenta ng bahay. In fact, pagdating namin, nagbenta pa kami ng bahay. And yung isang bahay na nabenta namin, 2-story siya, it was worth 2.2 million. Wow. At nagbenta ulit kami ng isang ganitong unit. It was worth 1.5 million. Oh, wow. Zay, naloka ako, dumobol. Diba, dumoble siya in just a span of 10 years. So, ibig sabihin, user end, ako gagamit. But actually, when I was in Dubai, nung natutunan na namin, way back 2016, 2017, ang real estate investing, nung may mentor na kami doon, may coach na kami, si Pastor Dan. Shout out, Pastor Dan and Ma'am Danj. Nung naturuan na kami ng real estate investing, doon lang ako na-open sa pagpaparent. And pinarenta ko ito for 1 year sa isang doktor na nag-work malapit dito, isang hospital malapit dito. Hey, di ba? Kumita pa ako. That is passive income. Passive income. So, it was not generating already because yung kanilang renta, yun na yung monthly amortization ko. Yun. That is why I'm very confident to say na talagang kikita ka sa real estate. Kahit bahay pa yan. Pag pinaupahan mo, meron pa rin yan income. But, again, kung end user ka, residential property, bahay, titirahan mo, well, that is security for your family. Right? Kasi may titirahan ka. Ano, kung umuwi kami, pandemic time, tapos wala kaming titirhan, kami ang mangungupahan after 10 years of hard work abroad. Diba? So, buti pala, meron tong bahay. Yun nga lang, wow, nagtsaga yung mga magulang ko na i-maintain siya monthly, maglilinis sila, gano'n, basta gano'n, everything. But it pays off. It pays off. It is worth it. Kasi meron kaming bahay ngayon. Diba? Bahay. Another one, condominium. Sabi na naman ng iba, ayoko ng condominium, ang liit-liit, 21, 23 square meters. Ano yun? Para siyang posporo, para siyang ano. Yes. Pero, ganun po talaga ang mga condominiums. Hindi po kailangan na, kasi po, pwedeng vertical ang bahay, or, diba? So, kung vertical po ang bahay, pataas, unit lang po talaga kasi meron po kayong condominium certificate. Again, ang condominium, pwedeng end user ka kung nasa Manila ka, along the city kasi ang condominium naman usually nasa city or the outskirt ng city, wow, diba? So, yun yung mga minimalist living. So, pwedeng low-rise, mid-rise, or high-rise na mga condominiums. But ideally, it is good for OFWs who are working abroad and parang sa akin, pinapaupahan. Sa condominium po kasi, mas maganda na yun ang bilhin mo, pag-investan mo pag nasa abroad ka at parentahan mo because meron po yan property management. Ibig pong sabihin ng property management, may nagme-maintain po niyan ng yung unit mo. So, paano pag may nasira, paano pag tinakasan, paano pag ganyan, doon po papasok ang leasing tenancy agreement. Meron po tayong rental agreement na tinatawag. Sa isang pagkakataon, pag-usapan din natin yan para po makasiguro tayo na kapag nagpapaupa tayo, kahit malayo po tayo, ay secured ang ating property at hindi po niya pwedeng masira kasi naka-notarize po lahat yan. Magkakakaso po sila kapag sinira po nila yung property at hindi po na-maintain. So, another one is apartment. Napakagandang mag-invest apartment kung may lupa, tapos patayuan mo siya ng apartment, kahit unti-unti. May kilala ako na unti-unti ang pagpapatayo. First is yung pinsan ko actually, nung nag-abroad siya, meron siyang apartment malapit sa school. So, una, ang pinag-investan niya lupa. Binili niya yung lupa, tapos installment. After paying the lot, nag-put up na siya ng apartment. First floor muna. Yan. Ground floor. Tapos first floor, then second floor. So now, it's finished na sa third floor. And it's around like 15 units. Even yung isang kasama namin, shout out kay Ma'am Alu. Yan, may paupahan din siya kasi nag-abroad din siya. Na nasa abroad, nakabili din siya ng isang property dyan sa Tuguegarao City, malapit sa school. At meron siyang 11 na rooms. 11 units. So, yun pa lang, wow! Magkano ng best place na yun sa Tuguegarao City? Amounting to 5,000, gano'n. Tapos pagka kwarto, amounting to 10,000. Kasi meron yung condominium dyan sa Tuguegarao City. Ang parent nila is like, sa isang unit, I think, is 20 or 30. Pero ang monthly amortization lang nun, pag bumili ka ng sarili mo, ipapasok pa yan sa Pag-ibig, housing loan. I think, papatak lang siya ng 11 to 15,000. So, double your money. May pambayad ka na sa amortization, may kita ka pa. So, pag na-fully paid mo na yung unit mo, buo, makukuha mo. And hey, nagtataas ang rent every year. Yan, tandaan nyo. Especially sa mga matataong lugar, panalong-panalo yan. So, ito yung pinaka-common, mga residential properties. Next one is, condominium.
Ideal, kakasabi ko lang, ideal sa mga nasa city, lalo na sa mga kabataang professionals. So maganda rin siya para sa'yo, end user ka, titirahan mo. I also have a friend, si Tay MX, he's working in Manila, tapos kumuha siya ng kondo. Tapos nagkaisip din siya, habang binabayaran niya yung kondo, nakatira siya doon, end user siya, nag-invest siya ulit sa mga panibagong kondo. I think he has 3 or more condo units na pinaparent na niya. Tapos yung pamparent doon, nasa-self-liquidate na siya. Ibig sabihin, yung pinangpaparent, yun na yung pambayad sa kanyang monthly amortization, at yun na rin yung pambayad doon sa kanyang kondo mismo. So, kumikita ka na, di ba? Kasi iba, leverage ang tawag doon. Ibang tao ang nagbabayad para sa monthly amortization mo. Madaling iparenta, lalo na kung malapit sa business districts, universities, transport hubs, house and lots. Ito na. Transport hubs or anywhere na may traffic nga, may tao, may movement ng tao. Next, house and lots. It's a classic Pinoy dream. Maganda para sa pamilya. Sabi ko nga kanina, security ng family. Kasi parang it's so nice, it's so fulfilling to say, bahay ko to. And if bahay ko to, magagawa ko. Kahit na humilata ako maghapon, kakainin ko yung gusto kong kainin, maglinis ako kung kailan ko gusto, o kung burala ako, o di so what, bahay ko to. Diba? Gawin mo yung gusto mong gawin. So value appreciates not just on the house, but more on the land it sits on. Pwede ring iparenta o gawing vacation house. Kaya nga sabi ko nga kanina, yung lupa, galawin mo man o hindi, lagyan mo man ng bahay o hindi, tataas ang value niyan. Actually, yung lupa ang nagdadala sa value appreciation, not just the building. Kasi yung building, nagde-depreciate din yan. Right? So next, apartment buildings, mga duplex, mga townhouse. Kung may mas malaki kang budget, pwede kang bumili ng property na may maraming units para sa multiple rental incomes. Just imagine yung 11 units times 10,000 per room. Sabihin mo na lang, you already have 110,000. Daig mo pa ang sumasahod sa gobyerno. You have 110,000 pesos every month. Talagang ano na yan, passive income for life. And that is lifetime, day. Wow! So, hindi naman mapupunta lahat sa iyong pocket ang 110. Parang yung sahod mo. Bakit? Pupunta ba sa iyo ng netong-neto? Hindi rin naman, di ba? Kasi may taxes ka, may mga bayarin ka, may mga panggastos ka, transpo mo, papasok and everything. Yung mga expenses mo, di ba? Living expenses mo. So, yun. Ibig sabihin, sa passive income, panalong-panalo ka na, day. Kahit i-maintain mo pa yan, it's okay. It's okay to maintain. Next is Roland or luck only. Ito ang isa sa pinakamahusay na long-term investment. Bakit? Ang lupa ay finite. Forever. Hindi nadadagdagan. Habang lumalaki ang populasyon at umuusad ang development, mas nagiging mahalaga at mahal ang lupa. Bakit? Kasi hindi po siya dumadami, hindi po siya nagmumultiply. For example, ang area ng Tuguegarao City, let's just say, example lang ha, kasi hindi ko naman alam. Ito na lang, yung farm. Yung farm na 1 hectare, kahit po lumipas ang daang taon, century, 1 hectare pa din po siya. So kapag dumami po ang populasyon in 1 century time, at na-occupy po yung 1 hectare na yon, lalo po siyang nagmamahal at nagtataas. Bakit? Law of supply and demand, di ba? Kapag mataas ang demand, pero yung supply just the same, mas nagmamahal po siya. Para sa pagkain, bigas. Pag paunti na ang production ng bigas sa Pilipinas, anong ginagawa natin? Nag-i-import tayo. Bakit? Kasi kulang na. Pati yung karne ng baboy, di ba? Kapag kulang na ang supply, anong ginagawa? Taas ng presyo. Nadodoble ang presyo. Ganun din po sa lupa. Kapag kulang na po ang supply, kasi wala na po, hindi siya dumadami. Di ba? At dumadami ang tao na nakatira at nangangailangan na nang i-utilize ang lupa. Lalo po nagmamahal ang presyo. Kaya best investment, lupa. Pwede mong hintayin na tumaas ang presyo o pwede mo din namang tayuan ng property sa hinaharap. Kahit hindi mo pa ito developin, tumataas ang halaga nito taon-taon. Sinabi ko na po yan kanina. Tip, maghanap ng lupa sa mga emerging areas. Ibig sabihin, hindi pa po nadidevelop na areas. Malapit sa proposed infrastructure projects. For example, soon to rise, daan, bypass road. Soon to rise, airport. Soon to tourist spots. Yan. Napakaganda na bumili dyan. Especially sa amin ngayon sa Cagayan, sa Tuguegarao City outskirts, we have Igig, Peña Blanca, Solana, and Enrile. Wow! Bakit napakagandang bumili sa outskirt? Ilaban mo yung budget mo, day. Kasi mas mura ang property sa outskirt kung lupa ang pag-uusapan kesa sa city. Especially now, city is congested, crowded, yes. Super mahal ang properties dyan. Pero, talk to a real estate broker. My husband is a licensed real estate broker. Yes. I-add niyo po siya, subscribe po kayo sa kanya, itanong mo kay broker sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Itanong mo kay broker. Yan. He's a licensed real estate broker and he has his realty, FPL Realty, at nagbebenta po kami ng mga properties. So, kaya very confident din ako na magsabi kasi alam ko din yung mga presyohan. Kaya sa Tuguegarao City po, if you are investing in Cagayan Valley, here in Luzon, Northern Luzon, mas pinakamaganda po ang mag-invest sa outskirt. But of course, we also sell within the city. Meron pa naman mga properties within the city na affordable at pwedeng long-term. Ayan. So, let's talk about another one. Commercial properties. Kung talagang malaking pera mo, ito ang magandang pag-investan. Store, office, warehouse. Ito ay para sa mga mas malalaking investment.
nagbibigay ng mas mataas na rental income, pero mas mataas din ang maintenance at initial capital. Kasi when we talk about investment, hindi ka mag-i-invest ng wala kang capital. Kailangan mo ng capital. Abangan ang part 3. Subscribe for more.